Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lives Promotion. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwan ng Kalibaliya ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay pinagpala at pinoprotekta ng Diyos ang kababaihan o pinoprotekta ng Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo ang kababaihan. Ngayon po ibabasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po doon sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos pamamagitan ng banal na Panginoong Hesus Kristo. At ayon po dito sa kay Apostol San Lucas, Kabanata 1, talatang 26 hanggang 28. Ito po yung mensahe. Nang ika-6 na buwan nang nagdadalang tao si Elizabeth, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na napangalan. Siya'y nakadakdang ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, kanyang binati ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya, sumasayo ang Panginoon. Patuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 1, talatang 6 hanggang 4. Ito po ang mensahe. At sinabi ni Maria, ang puso ko sa Panginoon, at nagagalak ang aking espiritu, dahil si Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang kabangalipin, at mula ngayon ako'y tatawagin mapalad ng lahat ng saling lahi. Pagdating sa mga taga-Epeso, Kabanata 5, talatang 28. Ito po ang mensahe. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaki nagmamahal sa asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Kolosas, Kabanata 3, talatang 11. Ito po ang mensahe. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag niyo silang pagmamalupitan. Pagpatuloy po natin sa 1 Timoteo, Kabanata 5, talatang 2 hanggang 3. Ito po ang mensahe. Ituring mong ina ang matatandang babae at pakitunguhan mo ng kalinisan ang mga kabataang mga babae na parang kapatid mo rin. Igalang mo at tulungan ang mga babaeng balo na walang ibang maaasahan sa buhay. Pagten sa 1 Pedro, Kabanata 1, talatang 17. Ito po ang mensahe. Walang itinatangi ang Diyos. Pinahalagan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At tiyawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa Bible Lives Promotions ngayong linggo. Sa pasalamatan po natin ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa banal na Panginoon Kristo at gayon din ang banal na Santa Maria. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo. Ngayon po ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po doon sa tema na pinagpala at pinoprotektahan ng Diyos ang kababaihan. Yan. Nais pong ipabatid sa atin ng ating manlalakos ang kanyang pagtrato sa mga kababaihan bilang kanyang mga nilalang. Siya ay pinagpapala niya. Ang kababaihan ay patas na pinagpapala niya, pinoprotektahan ang mga kababaihan hanggang mga paglalang niya sa mga lalaki. So ang paglalang niya sa lalaki at babae ay parehas na pagtrato ang ginagawa ng ating Panginoon Diyos at may iba't ibang kaloob na ipinagkakaloob sa bawat isa. Hindi dapat natin nawan kung paano ba magkakaloob sapagkat may iba't ibang mga pag-intindi sa kaloob na yan. So ngayon ay mula sa banal na Santa Maria ay ganoon ipinakita ng Diyos kung gaano kahalaga ang mga kababaihan mula doon sa banal na Santa Maria. At syempre ay kung gaano ang naging kung gaano ang babae ay binigyan ng kahalagahan natin po. Bagamat ng unang pagkakalalang sa mga kababaihan ay sila ay naging mahina in
ng mga demonyo. At yan, madaling nabilog ng demonyo. Ngayon, sa pamamagitan din naman ng Banal na Santa Maria, ay ganun niya pinakita ang kahalagahan ng babae upang sa pamamagitan din naman niya ay sa kanyang pagsunod sa Diyos ay masalba ang lahat sa pamamagitan naman ng pagsilang sa alala Panginoon sa Kristo. At siyempre ang mga kababayan may mga espesyal na katangian na ginawa ng Diyos upang sila lamang yung makapag-procreate o makapag-parami sa mundo. Isa na pangalagang bagay na pagkakalalang sa banal na Panginoon. Ngayon ay tayo ay ganon sa pamamagitan ng Banal na Santa Maria, ganoon niya pinahahalagaan at pinoprotektahan yung mga kababayan. Kagaya ng ginawa niya sa ating banal na Santa Maria. Lalo na mula doon sa lahat ng aspeto ng pamumuhay ng banal na Santa Maria. Pinakita roon, ano ba, yung pagdadalang tao kung paano protektahan ng banal na Panginoon. Ngayon ay yung sa pag-aasawa ay ginabayan din ng banal na Panginoon Diyos mula doon sa loob ng pag-aasawa na yung mga lalaki, mga babae. So ganun niya, ganun na minomold ang isipan o ganoon ang pagtrato niya na dapat gawin mga babae na mahalin. So kung paano sinasabi niya mahalin ng mga lalaki, babae, ganun minamahal ng Diyos sa mga kababaihan. So ganun kaya kamahal sapagkat ay pinapakita doon sa kanyang nais na yung at huwag pagmamalipitan. So ayon ng Diyos na yung mga babae ay pagmamalipitan, gugulpihin o sinasabing domestic violence or iba't ibang mga harassment. So pagmamahal. Ngayon ay sa mga babae mula bata hanggang matanda. So yung matanda ituturing na parang magulang. So ganun nire-respeto. Ganun gusto ng Panginoon niya nire-respeto yung mga patatandang kababaihan na parang nanay. Yung mga bata parang mga bata na ganun sila kalinis na pinatitipungan nila at tulad sa family. So ganyan minamahalan yung mga kababaihan sa kanilang mga hanay. Ilan yan sa mga ilang lamang yan at napakarami ng paggabay para sa lahat na fairly yung ginagabay ng banal na Panginoon Diyos ay hindi lamang para sa lalaki ang mabuting balita, both lalaki, babae at anumang status ng ating buhay. Yan. At yung nga sinasabi, walang itinatangi ang banal na Panginoon Diyos, kay lalaki ka pa o babae ka, yan sinagawa ay walang tinatangi siya at yun ang pagtingin ng Diyos. So fair yung lalaki at babae at syempre yung aral ng mabuting balita ay hindi para sa lalaki lang, for every one of us. At lahat ay mayroong binibigay na kakayanan yung bawat isa, yung bawat sa babae na iyong magagawa sa pamumuhay na ito. So may kakayanan na yan na iba't ibang kakayanan na pwedeng maibigay sa iyo. But yung iba nag-visit na kakayanan na yan. Ay, bakit yata tingin mo sa akin ang kakayanan ay sa isang babae ang kakayanan mo ay magligpit lang doon sa bahay. Hindi ganoon. May patas na pagtingin sa iba't ibang diba? Na pinagkakaloob sa isang tao. But bagamat it can be both like sa isang mga bagay, but definitely iba yung special na karapatan na binibigay sa babae. Lalo na ito, siyempre, yung lalaki hindi pwedeng mga lang, di ba? Napaka-special ka para sa mga babae. So, at iba't ibang mga bagay na kakayanan ay na sinasabi yung halimbawa natin doon sa opportunity yung pero yan sa babae ang Panginoon Diyos may iba't ibang kakayanan niya binibigay sa atin sa lahat even though kahit doon sa sinasabi doon sa church na mayroon tayong iba't ibang mga kakayanan doon na pinagkakaloob ang Panginoon Diyos kung paano natin pauunlarin yung simbahan. So yun at sana ay yung ating mga kababaihan ay kayo ay sa gabay ng ating banal na Panginoon Diyos ay kayo ay manampalataya ng lubos sa Kanya bilang paggabay sa inyong Panginoon mula Panginoon sa Kristo. Ganoon at kagaya ng banal na Santa Maria,
So ang kaparisang ang banal na Santa Maria ay maging isang ehemplo ng pagkababaihan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. How they sacrifice themselves in faith to God. So dapat yung mga kababaihan, ehemplo mula sa kababaihan na ganun mananampalataya. Even though ang at gayon din sa pinapakita ng lahat ng mga sugo ng banal na Panginoon Diyos kung paano tayo mananampalataya sa Panginoon sa maging puti o babae ay gayahin natin yung sakripisyo na ipinakikita ng banal na Panginoon sa Kristo. Yan. Sakripisyo kung paano sumunod sa Panginoon Diyos na even though ang banal na Santa Maria babae, ang babae ang susunod sa kanya. Sapagkat pinapakita roon ang general aspect doon na yung pagsunod mo sa Diyos, paano mo sinunod even doon. Ibig sabihin, kahit pa buong buhay mo ay mapapunta para sa Diyos ay ibibigay mo dahil ikaw ay nananampalataya at susunod sa Panginoon Diyos. Sa banal na Panginoon sa Kristo, even though you're umabot doon sa punto na ikaw ay kahit torturing ka pa, patayin ka pa, yung pananampalataya mo sa Diyos hindi mawala. Magiging matuwid ka at sumusunod ka sa banal na Panginoon Diyos sa kanyang panunod. So ganun tayo dapat mananampalataya at tayo naman ay ganamahal ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pananampalataya sa kanya at sa ilalim ng kanyang pag-aaral mula Panginoon sa Kristo. Ang utong na anak niya ay kanyang sa sakripisyo for us, and then dapat ganun tayo sa kanya. Sumunod sa pinakita ng banal na Panginoon sa Kristo. Muli, sana ay nagabayan na naman kayo ng Bibleized promotions sa ating pagbabahagi ng balita o salita ng ating Diyos. At kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang spiritual. At pagdating ng takdang panahon ay magkaroon tayo ng kaligtasan mula dito sa pagtalima ng balita. Sana kayo ay doon sa mga nanampalataya na patuloy kayong manampalataya at sa buhay ang doon sa mga hindi pa, sana kayo ay mahikayat na manampalataya, makiisa sa pagpara sa pananampalataya sa Diyos, wala Panginoon sa Kristo at magkaroon kayo ng malaking pag-asa sa kaligtasan sa Diyos. Magkaroon tayo ng isang mabuting pamumuhay sa mundong ito at may kaligtasan spiritual. Ayan. At tayo ay patuloy na nanampalataya sa banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, gayon din sa banal na Santa Maria. So tayo nanampalataya ng kanyang paggabay, ng kanyang kaliwanagan, ng kanyang misyon sa ating pagbabahagi ng mabuting. Sana gabayan niya palagi tayo ng kanyang kaliwanagan sa pagbabahagi ng mabuting balita sa ating pangangaral o pag-ibang. Diyan ay doon sa interfaith committee, sana mapagliwanag niya yung ang mga relihiyon at magkaisa tayo sa interfaith committee. Unawain natin yung mga relihiyon, maiwasan yung sigalutan at labanan ng bawat mga relihiyon. Bagpas nagkakaisa, nagkaroon nagkakaisa sa kapayapaan, nagkaroon ng pagtutulungan at may karahasan at animahan at nagagabayan yung bawat pamilya, komunidad, bansa at buong mundo o nagkakaisa mga bansa. At doon naman sa CBCP, Vatican Church, tuloy na kayo ay pagbukulorin nyo sa katuhan sa pananampalataya sa Panginoon sa Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Sana kayo maliwanag na magabayan sa inyong pagulin sa ating simbahan. Doon naman sa ating munding kakayanan, sana ay patuloy na nananampalataya ng paggabay ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, ng kanyang kaliwanagan mula sa pagsugo ng banal na Santa Maria at iba't ibang gabay niya ng kanyang kapangyarihan at pagpapala sa ating pag-ibanghel at paggabay sa pamahalaan. At tayo ay kanyang gabayan ng kaliwanagan at mapagbuklod natin ang sangkatuhan sa pananampalataya sa Panginoon mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At yung mga kapamalan kayo ay maliwanag ang mabuting balita ng banal na Santa Maria at kayo ay tumulima at magpairal ng mabuting pamamahala sa inyong tungkulin. Tugunin nyo yung mga karapatan ng tao, patas ng hustisya sa gabay ng mabuting balita. Sa gayon, yung mamamayan ninyo, tatamasahin nila yung inyong mabuting pamamahala.
pamamahala at higit sa lahat ay magpanampapalataya sila sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo o ano mang kanilang pananampalataya. Nasa inyo, mabuting forma at protektado ang bawat napoprotektahan nyo ang pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Yesu Kristo na mayroong mag-aanap ang buhay. Magandang hapon sa inyo lahat at ang pagpapala at proteksyon naman ng Panginoon Diyos is inyo lahat at sama-sama tayong mamuhay ayon sa mga utos. Magandang hapon sa inyo lahat.